Guys, good morning. Araw po ng Biyernes, July 25, 2025 mga kasyawing. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kasyawing. Magandang umaga po sa lahat. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo mga kasyawing. So for today's video mga kasyawing, atin pong pag-usapan na naman itong mainit-init na balita, itong mga inabang-abangan na balita na tungkol po sa BSK na kung saan ay nananawagan si Attorney Makalintal mga kasyawing ni PBBM na ibito at huwag nang pirmahan itong panukalang batas ng BSK mga kasyawing. So narito panoorin po natin itong video na ito mga kasyawing na galing po sa TV48 station na kung saan ay nananawagan daw po si Attorney Makalintal na huwag pirmahan at ibito ang panukalang batas mga kasyawing. Bago natin panoorin mga kasyawing, don't forget to like, share, comment down below mga kasyawing para mabasa at makita po natin ang inyong mga komento tungkol po dito sa ating panonoorin na video na ito mga kasyawing. And don't forget to subscribe. PBBM, hindi Makalintal na inito ang pagpapaliban ng barangay at SA elections. Pumapela sa election lawyer Romulo Makalintal kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nung huwag umanong pirmahan ang panukalang batas na nagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections na itinakda sa Disyembre 2025 at layong palawigin ang termino ng mga kasalukuyang opisyal ng barangay at SA ng isang taon. Sa ilalim po ng panukala, ang halalan ay ililipat sa November 2, 2026 na tumatapat sa undas kung saan araw ng paggunita ito sa mga yumaong mahal sa buhay. Sinabi ni Makalintal, ang pagpirma ng Pangulo sa panukalang ito ay katubas ng pag-abandona sa sagradong karapatan ng mamamayan na bumoto. Binigyan din niya na hindi praktikal ang pagsasagawa ng halalan sa undas at wala rin umanong sapat na batayan o interes ng pamahalaan para ipagpaliban muli ang halalan. Ipinaalala niya ang desisyon ng Korte Suprema sa kasong Makalintal versus Comelec noong 2022 kung saan sinabi ng hukuman na ang pagpapaliban ng eleksyon ay dapat may legitimong layunin. Samantala sa panig naman ng pamahalaang lokal sa Nueva Ecija, nananatiling kalmado ang posisyon ni DILG Provincial Director Attorney Octavio A. Motor na nagsabing walang agarang epekto sa operasyon ng mga barangay kung sakaling maantala ang halalan. Wala naman po problema. Kasi because we maintain, meron pa rin mga barangay officials not papapil. We still have the same may status ko. So wala siya talaga effect. Wala siya effect kung yes, kung hindi man matuloy election ako. Gayunman, inamin niyang maaaring magkaiba ang pananaw ng mga mamamayan depende sa kalidad ng serbisyo ng mga kasalukuyang opisyal. Kung magagaling at matitino at maganda yung serbisyo ng barangay officials, siyempre matutuwa na. However, if hindi o may kakulangan yung mga nag-official sa'yo, mga official na barangay sa barangay nyo, siyempre, it's the other way around. Hindi ka matutuwa. Dagdag pa niya, anuman ang mangyari sa desisyon ukol sa halalan, dapat manatiling nakatuon sa tungkulin ng mga barangay officials. We expect everybody to perform their job regardless po kung ano man ang issue sa pagtuloy o pag-postpone ng election. We have an obligation ng tinutulungan po natin dapat issue natin po trabaho ngayon. Kasi yan po magsasabi either kung tayo ba'y karapat-dapat na ma-extend o tayo yung karapat-dapat na ma-elect. Sa huli, nanawagan si Makalintal kay Pangulong Marcos na igalang ang naging pasya ng Korte Suprema at panatilihin ang integridad ng halalan sa bansa. So yun po mga kasyawing, ay nakita po natin ang video na pong iyon na kung saan ay puspusan po ang panawagan po ni Attorney Makalintal na huwag pirmahan at ibito ang panukalang batas mga kasyawing. At si Senator Amy Marcos mga kasyawing ay nananawagan din, puspusan din ang kanyang pananawagan kay PBBM na sana'y pirmahan na yung panukalang batas mga kasyawing. Dahil ilang araw na lang po, 3 days na lang po ay papasok na po ang 20th Congress at soon na po ng ating Pangulo mga kasyawing. At wala pong basihan yung mga sinasabi ng iba na patay na yung enroll bill at panukalang batas na yan. Dahil mayroon pang 3 araw, wala pa namang sinasabing na patay at wala na yung panukalang batas na yun mga kasyawing. So
kung nagsabi si PBBM or sino nagsabi diyan, yung kumilik ba napatay na ang panukalang batas na yan, o doon tayo maniniwala. O, di ba? Kaya kung ano man ang resulta po, no, ng kung ano man ang resulta diyan, pirmahan man o hindi, ay maghanda na tayo, no? Maghanda na yung mga gustong tumakbo diyan para po kung matuloy man sa December ang BSKE, ay ready na po kayo mga kasyawing. At huwag kalimutan, no, ang importante ay kailangan may pira pag tayo ay tumatakbo mga kasyawing. So yun lang po mga kasyawing, no? Yun lang po ang ating update sa tungkol po sa BSKE mga kasyawing. Dahil wala pa po talaga tayong impormasyon na kung pinipirmahan ba ng ating Pangulo or ibito, no? Hintayin na lang natin sa suna niya ngayong July 28. 3 araw na lang po, no? Ang hihintayin natin kung ano po ang kanyang final decision, no? Tungkol po diyan sa panukalang batas mga kasyawing. So yun lang po mga kasyawing, no? Maraming salamat po sa inyong lahat. At maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta po sa ating channel mga kasyawing. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, no, please subscribe mga kasyawing, please. Subscribe, like, share, and comment mga kasyawing. And don't forget to subscribe. So yun lang po mga kasyawing, no? Maraming salamat po. Thank you for watching.